So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, tournament pa rin, Atmos, Insane Battles. Ito yung pangalawang battle na re-reviewin natin sa sa tournament na to. So nauna na nating reviewin yung Triple Pride at Aizen. Tas ito naman, Lloyd versus Incognito. So sa pagkakatanda ko, hindi ko pa napapanood yung dalawang to, kaya wag natin patagalin. Umpisahan na natin to guys. Lloyd versus Incognito. Game. Lloyd Machu. Okay. Game. Tagabaras na naman! Kamusta? Isa sa mga paborito naming laruan. Siya si Ralph Adrian P. Biesca, aka Incognito, ang rapper na pautal-utal. Incognito? Ano yan par? Naisip mo ba yung rap name mo habang nagsasalsal? Astig ng rap name mo, Chong! Muntik ko nang ma-forgot. Tangina X ka sa akin na parang kakatapos lang manood sa Pornhub. At teka, Incognito? Diba that means hidden? Pero bakit gustong-gustong na-expose sa camera na parang scandal ni Hayden? Incognito pero gusto ng exposure? Bitch, what? Dapat dito pinapatikim ng bitch slap. Ang fucking hard hanggang mapasigaw ng please stop. Kasi tangina Incognito, kulang to, labas nyo yung angkor ito. Panay lang naman pagbubuhat ng bangko ito. Umaas ng isang magaling na poetiko, hindi nga mabigkas ng maayos ang kanyang mga liriko. Pautal-utal mag-rap, kaya ang ending talo. May mga katulong na magsulat, hirap pa din makasungkit ng panalo. Habang ako mas lumalakas at gumagaling palalo, hanggang suso ka lang sa double D habang ako yung nambubusog ng tao. Bantog na daw yung pangalan na kanyang binitbit, pero kung bumatil laging may stutter habang ako palaging naka 100%. Umingay lang naman yung pangalan dahil kay Dave Denver dumikit. Kaya nga ako pinain dito ni Vincent para mahuli tong rapper na may daga sa dibdib. Kasi pagkasama niya yung buong kagrupo niya, doon lang yan gumagaling. Kadali niya palakpak at hiyaw. Bakit ano bang tingin niyo sa battle scene? Team building? At sila daw ang 3Gs ng Rizal. Palakpakan! Tangin ako, split so amazing. Joke lang, fuck yan, mga proud na squatting. At binibida pa na siya'y malalim, pero kita sa sulat na siya ay paimbabaw. Nasinaga na ng kaunting ilaw, pero yung karir hindi pa din gumagalaw. Ito na ba yung manok nyo? Tangin na sablay sa pagbitaw. Kada tira sa pulsatari tong walang aret, kaya kanyang kahinaan lumitaw. Estilo niyang bulok, ang tampok niya sapat impalak. Lirisismo di hubog, ito'y bugbog sa aking kada pagsapak. Umaastang bantog itong bugok, lagi namang pumapalpak. Iwan ang sunog at tupok na parang dubi na sa pipa sinalpak. Kasi ang layo ng difference, kaya minsan di nyo get sa aking mga reference. Mas gusto nila maging generic, kaya I chose to be different. Kaya nga lagi akong naka-A-game. Kada bala ko tumatama, parang binaril-baril ka ng AK. Tung si Incognito maglalaho na walang bumakat na ebidensya. Hindi tatatak sa kasaysayan tong walang saysay, kasi si Incognito nga siya. Silat tong mahilig magkalat, ang baho ng estilo parang diugas na bilat. Si Bat, bago ang ulo mo tuluyan ng mabiyak. Feeling star ka sa FRBL, diba? Kaya sikat ng araw ay di mo na malalasap, akin yang tinitiyak. Kaya sige takbo ng mabilis, habang sumasayaw kasi wala akong mintis. Kantong madilim, kahit sumigaw ng malakas walang makakarinig. Walang miss, kada hits, malabong, dumaplis, patay itong self-proclaimed big fish na parang nanlaban sa pulis. At lastly, tigilan mo na ang battle rap. Pare stop, hindi ko to sinasabi bilang enemy. Concern lang ako sa'yo kasi si Incognito ka, diba? Bitch, you can't make history. Time. Okay, so una, ang haba nung round ni Lloyd, no? Haba nung round niya. Pero nagustuhan ko yung mga laro niya sa Incognito, no? Incognito, hidden, tapos no history, diba? So alam niyo naman kapag naka-incognito, diba?
ano yun, walang history yun sa mga sa browser, 'di ba? So angas no, nagustuhan ko 'yon. Tapos yung exposure, itong incognito, hidden, exposure, scandal ni Hayden, okay din 'yon. Ganda ng ano niya, nameplate niya sa round na to. Tsaka gusto ko rin yung ibang mga, ang ganda ng 4-bar set niya. Para sa akin, effective yung mga punchlines niya dun sa setups, no? Ayos din yun. So, ayun lang. Medyo medyo mahaba lang yung round ni Lloyd, pero so far maganda naman yung naging outcome or result ng round 1 niya. Para sa akin, effective naman yun. I don't know lang kung magkakat ba ako doon or ano. Pero tignan natin kung ano yung magiging round ni Incognito. Pero so far, nagustuhan ko yung performance ni Lloyd, yung delivery, especially yung delivery niya. Tangin, gustong-gusto ko yun kasi ang ganda rin ng ng boses kung paano niya i-deliver yung mga lines niya. Kung yung mga verses, 'di ba? Gustong-gusto ko yung kung paano niya deliver yung mga punchlines, yung mga linya niya na papunta kay Incognito. Solid 'yun. So, nag-complement lang yung sulat, yung performance, yung delivery, yung boses. Nag-complement talaga at ayun, siya si Lloyd. So, ayos na first impression yon kasi since first time ko siya mapanood at tournament pa. So, props doon. Ang pinaka-comment ko lang dito is mahaba lang yung round niya. So, yun. Tingnan natin, Incognito. Unang banat para Incognito. Pakinggan natin, Hanggang dyan ka na lang, Gerald. Abangan nyo ako sa flip top. Yan yung linyang buong tapang ni Lahad. Kayabangan ay sagad. Pero ngayong may tryouts na, hindi makalapag. Umurong yung bayag. Alam niya kasing pag nag-tryout siya, pag try niya palang, out na agad. Paano ka aabangan kung puro kasatsat? Nung pinasalang na lahat, di ka na makasabat. Ayaw nang lumabas para di makita na siya iwak. Pinili na lang niyang magkulong nung nasasala na lahat. Okay. Di ba magaling ka? Dapat gets mo na yung meaning. Wala kang lugar sa gantong sining. Nung lahat nasa living room, ikaw yung wala ng room for living. Ikaw na yung lahat nasa living room, ikaw na yung wala ng room for living. Kasi nung laban nila ni Gerald, ikaw pa nga yung napuruhan. Nag-choke lang kaya mo na ungusan, di ba nakakaloko? Nawala na, nakawawa ka pa. Ganyan ka kabobo. Pero kahit luhaan, siyang iniwan, ay pinagyabang ng todo kasi na-scorean niya naman yung Gerald parang Bea Alonso. Kasi na-scorean niya naman yung Gerald parang Bea Alonso. Kaya Gerald, kasalanan mo to. Kung bakit sinubukan pa yung buhay niyang i-extend at sinubukan pahabain. Pero ngayon, kaya ngayon no choice na naman ako. Siya ngayon ay wawasakin. Siya ngayon ay wawasakin. Pero kung di ka niya pinood-trip, ikay kawawa pa nga rin at kikalabutan pa rin siya. Siya'y dadagain, ganyan pagtirang pagkain na. Kasi paano mo ako tatalunin? Masyado kang stupid na may galawan na bullshit. Tingin mo pa ikaw ay newbie. Di mo ko kaya mag-isa, dapat magsama ng iba. Tol, you can do it. Tol, you can do it. Kasi alam nang kasama ako sa lineup, sumali ka pa. Porque sa tour na, all in na siya. Solid aba. Kaya yung move di na pinag-iisipan, halatang committed na nga. Pero sobrang bobo kasi niyan magsulat. Puro reference niya drugs para yung round mairaos. Puro droga nilalapag para lang makatira ng maayos. Pero nakakaumay na yung reference mo na droga. Kasuya, anak ng puta. Talagang droga yung nilalapag. Paano di nyo makukuha? Puro droga nilalapag, parang di nyo makukuha. Kasi ba't ka ba nagre-reference ng droga? Para maangas naman. Resulta na yun ng pag-a-addict mo, tol. Tama na yan. Pero speaking of maangas, para magbutunog maangas yung lines niya, lagi niya dinadagdagan sa dulo ng shit. Grabe ka, pre. Shit? Ka ng shit? Tai-tai. Pero kahit gamitin mo pa yan, pampagarbo mo ng linya, wala pa rin yung bisa. Kasi anong shit gagamitin mo kung wala ka namang papel sa liga? Okay. Shit, wala ka ng papel sa liga. Ang meron ka, tatay na kalbo. Yung tatay mo ay black. Tapos ang kintab ng ulo kasi maintenance niya floor wax. Pero kahit na ganon, mahal na mahal ka ng tatay mo. Binibigyan ka niya ng hassle para sa pera, hindi ka maubusan.
Handa siyang magpakapanot, tol. Mabunutan mo lang ng uban. 40 piso isang buhok. 40 piso isang buhok, sinamantala mo na inuutos nun. Yung usapan nyo, uban lang, pero lahat ng buhok binunot mo. Pero mataas pangarap sa'yo nun, Lloyd. Gusto niya maging banal ka kasi si Gago ang kulit. Nung may nabasa siya na buy ball, bumili ng Spalding pag-uwi. Kaya nga, Matthew, galing sa Biblia. Oo, matik na, Lloyd. Matik na yon. Pero wag niyo nang hintayin yung revelation, sa round 2 pa yon. Pero pagtapos nito, pwede na kayo mag-banding ng tatay mong tanga. Pag pinatay ko na tong Gago, mapapalapit na siya sa tunay na ama. Okay, sayang. Ito ang mako-comment ko lang sa performance ni Incognito sa round 1. Sayang. Kasi ang ganda nung ang ganda nung mga punto niya. Ang ganda nung yung shit, tapos shit, wala kang papel sa liga. Angas nun. Gustuhan ko yun. Tapos yung natawa rin ako dun sa Bible na bumili daw ng bola pag-uwi. Gago. Natawa rin ako dun. Tapos ano pa? Ito yun lang, sayang kasi possible para sa akin possible na tumabla si Incognito sa round 1 kung naitawid niya or na-deliver niya ng malinis yung round 1. Kasi sa performance pa lang, sa delivery pa lang, makikita na natin na lamang si Lloyd doon, di ba? So I'll go with Lloyd sa round 1. Dikit lang to, men. Dahil nagustuhan ko naman yung performance ni Incognito. May mga stutter naman, may mga konting stumbles lang. So bigyan natin ng 9-8 na score 'yon. Siguro para sa akin ang pinaka nagdala sa or pinaka nag-angat sa performance ni Incognito dito is yung mga effective na jokes niya, effective na haymaker niya. Yun talaga yung pinaka nagdala. Pero kung titignan natin siya in performance, o kaya overall, actually parehas sila nagkatalo lang talaga sa performance. Parehas silang effective, parehas silang naging well-rounded, parehas silang may mga punchline, parehas naka-set up ng maayos, parehas naging nag-complement din yung performance nila sa sulat nila. So para sa akin tabla yon sa ganong aspects. Pero kung titignan natin yung linis ng performance, doon lang talaga nagkatalo. Ang ganda nung performance ni Lloyd, tuloy-tuloy, malinis. Yung ka-Incognito naman medyo may mga stumbles. So doon lang nagkatalo, guys. Performance, delivery lang, doon lang nagkatalo. Pero sa content, sa sulat, sa punchline, sa haymakers, tayo yun para sa akin. Parehas lang effective sa style, sa mga punchlines na na hinawakan nila. Kaya I'll go with Lloyd sa dikit na score lang, 9-8. Para kay Lloyd. Yun na yun. Pinaghintay mo pa ako ng 4. Tapos yung sabi mo, yung throat mo kailangan maging better. Sabi ko kasi sa'yo, tigil-tigilan mo na pag deep throat mo kay Denver. Ang kulit mo naman, dinadamay pa nito yung AirPods ko. Nung ina mo. Sutukan na lang tayo, Joke lang. Pero hindi ako nagbibiro. Sige na, second round na. Okay, second round game. Game. It's second fucking round. Napagtanto kong di na lang ako dapat sumipot Kasi sintu-sintu silang dalawa ni Triple Pride. Sa dami mo ng talo, nakakatulog ka pa ba ng masarap at night? O gusto mo nang magpakamatay when your boredom strikes? Tinalo ka na ni Apollo. Ang laki mo. Ang laki mong bobo. Nanliit ka dun sa taong ang height hindi gusto. Tapos tinalo ka din ng guro, school dyo, ang asta mo ay iniwasto. Tapos tatapat ka sa kapwa mo estudyante na top-notcher sa batch nyo. Diyos ko! Tinalo ka din ni Joe Gray, di ba? Putya, wala kang dala. Ayaw nga sa'yo ng battle rap Tumigil ka na. Tinalo ka na din ng bumuo nitong liga na iyong sinalihan. Ginulpi ka na ni Vincent, tas nilabanan mo ako pag gusto pa ata mabalian. Di ubra sa akin tong panay dakdak. Karera mo sa liga dito na magtatapos. Sira ang karir mo sa akin, mala Derrick Rose. Sabi niya pa kay Apollo dati, di daw magcha-champion. Yan yung mga linya niyang inihain. Talagang di ako magcha-champion kasi di naman tournament yung laban natin.
Wow. Ngayong nasa tournament ka na, sa tingin mo ba may palag ka sa akin? Naiintindihan kung gusto mong tuparin mga hangarin. Kaya gabi-gabing nananalangin na sana'y pagpalain at siya ay palarin. Ngayong sinasampal kita ng katotohanan, straight to your face, wala nang pasaring. Baptize ang tawag doon, sabay-sabay tayong sumigaw ng amen. Amen! Unang round pa lang ng turna pero tinapat ka sa godlike, masasabi ko na lang ay babay. Kasi anong palag ditong lowest form of human kung kalaban niya si Most High. Well-rounded, kadabara ko balanse, parang yin-yang. Kaya mga hurado ay malabo mong malinlang. Elements, lyricism, skills at showmanship ko ang nagpakita na wala kang bilang. Kaya sa kampyonato wag umasa kasi malabo kang mahirang. Kasi isa kang mahinang nilalang na dapat lang nilalang kasi panlabas niya lang ang malaman tapos yung mga bara magaan. Alam nyo nga bars for days at sinapat nyo di ako kayang palagan. Rap god na yung quality ko tas ito parang pag 2 rhymes lang. Fuck that man. Vincent yung matchup sobrang fuck. I got matched with the wrong artist. Di ba sabi ko yung hard din para lumabas na nga ang pagkaroon artist? Naglolokohan na tayo dito. Ikaw, Vincent, na pangalawang beses mo na akong ginagago. Yung una kong kalaban, mukhang bisakol na Daniel Padilla, tas ito kamukha ni Bogito. Nako iho! Ito ay basic! Dito matalab yung mga ganyang gay shit kahit pa mag-play safe sa itong naka-exit dahil ako'y may sulat na panggulat parang liriko na technique. Kung titignan kanyang postura... Technical tong Lloyd no? Technical siya, men. Grabe yun. Grabe yung level of difficulty ng sulat niya. Ayos yun. Maganda kakasura sa akin lahat itong panama kahit bigyan ng partida itong pabida tila siga puro ebas inuuna na namang sinabi sa akin na para bang manika. Kahit may bito a capella, wala kang dating bonjing na pagpa... Ulit. Kahit may bito a capella, wala kang dating bonjing na pagpa... Ah, shit! Kahit may bito a capella, wala kang dating bonjing na pagpapalalo ka lang ng mukhang aning. Wala naman to skills pala ipapagmamagaling. Nga sa pwede na pala magrap mga butanding. O nakita mo yon? Nasa kahit anong paraan ng pagrarap kaya kitang ibaon. Kaya halikan mo aking paa na parang ako'y iyong paraon. Sa tingin ko nga itong laban natin ay itinakda ng panahon. Para makita ng mga tao na kahit gaano kakabilog ay madali ka pa ding ikahon. What now, bitch? Nagulat ka ba ako ay hybrid? Masyadong uwa akong inismall. Ngayon sabog ka sa kada hit na parang nakatetrahydro ka na binol. Kasi pagdating sa technical, ang brutal mala teknika brutal. Walang palag to literal sa pagkalirikal kong malakemikal. Kaya minsan wala akong pake kung di nyo gets mga pinupunto ko parang mensaheng subliminal. Hindi ito si Plasma hindi ako si Plasma pero lalamunin ko to ng buo na parang may pagkakanibal. Bago pa lang tumuusbong, pinutol ko na kaagad ang sungay. Sana next battle, hindi na taga-baras kasi putya, nakakaumay. Kung bibigyan nyo ulit ako ng katulad neto, tapat nyo sa akin yung pinakamahusay. Papatunayan ko lang sa inyong lahat na walang marunong rumima sa pinugay. Galing! Technical no? Technical si Lloyd. Yung power, tsaka sabi ko nga sa inyo yung level of difficulty ng sulat niya, yung mga choice of words, paano niya napagko-connect yun, paano niya napagtugma-tugma yung mga ganong salita, tangina mahirap yun. Kaya props doon kay Lloyd, tangina thumbs up sa'yo pre, solid yun. Actually ayun lang yung mako-comment ko, consistent 1 and 2, ganun yung power, ganun yung energy, ganun yung composure niya mag-recite or mag-deliver ng mga lines niya. Props doon, tol. Incognito, tignan natin, sana makabawi. Pangalawang banat para Incognito, let's hear it. Tangina, galaw ng galaw. Yung movement nakakahilo. Siya daw yung Ron Artest, kaya pala meta nga dito. Lloyd Matthew ng Diiles, mahirap daw katong gali. May grupo na solido kahit yung background ungkatin. Pero madaling patumbahin. Kasi pag ni-research, di naman sick. Kaya walang improvement yung aning. Pero iles nga kayo, kaya hindi gumagaling. Iles nga kayo, kaya hindi gumagaling. Kasi makasabay sa uso lang sila. Kaya mga pabida, yung movement minimal kasi samahan ng mahihina. Kaya pansin nyo, sa Karatig Bayan lang, doon nyo lang yan makikita. Tingin ko sa inyo, windmill, paikot-ikot sa pililya. Ayos. Paikot-ikot sa pililya kasi walang tira.
windmill, paikot-ikot sa Pililla. So, dapat pupuntahan namin yun. Ira-rides namin yung, ano na yun, yung Pililla Rizal na yun na may windmill. Kaso, alam ko may oras lang yun. Kaya, din ata kami, aabot kung sakaling tumuloy kami. Kaya, di na kami tumuloy. Ikot sa Pililla! Paikot-ikot sa Pililla kasi walang tira. Malamang all 3 rounds yan, sasabihin niya sa akin, puro mataba na nga ako. Kaumay kagago. Kay magpakita ng bago. Kasi kung puro weight lang linya mo, pinaghahantay mo yung tao. Okay. Pinaghahantay mo yung tao o baka naman yung pagiging choker, yung ibibida, yun ay halata naman. Sisitahin madalas kong pagkalimot. Kabisado ko na yan. Kasi magpapaulan yan ng mahabang punches na may mahihinang suntok. Pasensya na aking na-mention. Masyado mo nang pinagtuunan yung setup, tol. Wala ka nang makot kahit attention. Kasi nung first 8 lines mo kay GL, bumagsak lang sa nire-respeto mo si G-Clown. Ano bang paki namin? Kahit nire-respeto mo yung tao, wala kang makukuha galing sa amin. Kahit nire-respeto mo yung tao, wala kang makukuha galing sa amin. Sheesh. Kahit nire-respeto mo yung tao, wala kang makukuha galing sa amin. Nire-respeto mo yung tao, wala kang makukuha galing sa amin. Kasi yung buong first round mo kay JL, umikot lang sa isang anggulo. Kala mo, kinalakas mo na. Alam na naming payaso yung tao, tol. Ba't kinaklawn mo pa? Tapos sabi ni Shernan kay Rapido at TikTok, G, flat. Yung suso minolestya habang may hawak na gitara, dinadaliri yung minor. Sabi niya kay JL, aking nadiskubreng may pagka-gitarista siya. Kasi yung minor, dinadaliri niya. Obvious na yon. Pero baka i-deny pa. Yung mukha mo ang tibay nga. Ginamit mo lang naman yung gitara, baka sakaling umingay pa. Recycle, ginamit mo pang real talk, isa yung malaking joke. Nagnakaw ka ng linya para may lines kang makot. Pero aanhin mo yung gitara. Di ka nga makapag-compose ng pansarili mong notes. Kasi yung recycle ni Recycle talagang tarantado nga. Recycle yung binenta sa tao, pinagbukang bagong-bago pa. Pero isa ako sa nagago niya. Kasi mula pormahan hanggang accent, kala natin bago talaga. Pag ni-research, tang na ka. O akala ko nyo, pinaglumaan lang pala. Okay. Pero ngayon, alam nyo na. This battle is over. I leave him exposed. Dinaisik tong mediocre. Pero kung siya pa rin yung puntosan ng judges, and he will be chosen, tandaan yung makakascore lamang yung adik ko sa leave him wide open. Okay. So, yun. Sa kanya na lang galing. Sayang. Ang dami niyang stumbles. Mahaba yung chokes niya. So, kahit na sabihin natin may mga effective lines siya, kung meron man kayo nasilip, kung meron man kayo narinig na effective na suntok para kay Lloyd, I think hindi na rin enough para makabawi siya. And kay Lloyd naman, dire-diretso, technical diba? Sabi ko nga, technical si Lloyd, bumara, tas yung level of difficulty, yung composure, yung delivery, yung overall performance, diba? Solid. So, para sa akin, 9-6 in favor of Lloyd. Medyo lumayo na si Lloyd sa pagkakataon na to. Sa round 2, medyo dumikit pa si Incognito. Nahabol niya pa yung performance ni Lloyd. Pero pagdating sa round 2 ni Lloyd, tayo na superb yun, consistent. Yung round 2 ni Incognito, medyo lumaylay na totally. So, that's 18 to 14, up by 4 points. So, round 3. Tapos na yun. Walang bayan para kay Lloyd. Tapos na yun. Yun na yun. Yun na yun. Tangina, pinag-intay pa talaga ako nito, tas ganun lang pala papakita ang puta. Lakas ng iyong tama. Pautal-utal ka pa mag-rap, parang di ka makahinga, tila nagbara yung artery. Tangina, ganun ka ng ganun, parang naubusan ng robot na battery.
Ay, putang gulo na sinabi ko. Pasensya na. Sige. Third round. Vince! Kailangan pa ba mag-third round? Kasi putya, badly beaten na to. Pero sige, ibabadibag ko siya. Ayoko sing nabibitin kayo. Third round game? Daming butas nitong rapper na kung umasta, akala mo tinitingal ang between. Kinang niya naman parang puwet ng baso kasi peke yung ningning. Tanong ko lang, bakit ang hilig... Puwet ng baso, peke yung ningning. May ganun na ako narinig pero hindi naman saktong-sakto sa puwet ng baso, peke yung ningning. Parang ano yun, kala mo diamante pero puwet lang pala ng baso. Parang ganun. Narinig ko na yun sa, I don't know kung Motus or Flip Top, hindi ko na lang matandaan. So pero narinig ko na yung ganong word, ganong setup, ganong punchline. Rapper na kung umasta, akala mo tinitingal ang between. Kinang niya naman parang puwet ng baso kasi peke yung ningning. Tanong ko lang, bakit ang hilig mo magsabi ng addict sa ibang tao? Ang lakas mo tawaging si Point 1 na addict flip naman kayo pareho. O itatanggi mo nagchochonke ka? Pucha ang labo! May kanta nga kayo ni Dave Denver, ang title, Kalmado. Linya niya po, kahit ayaw ko sa herbal, ako'y na-addict sa halaman. Isa pa, pakinggan niyo mabuti Kahit ayaw ko sa herbal, ako'y na-addict sa halaman. Wow! Ang galing mag-construct! Sa sobrang galing, sarap pasagasaan sa truck! Ayaw mo sa herbal pero nagchuchongke? Gagaw ka kasi hindi mo yan ng gutom! Makaget ka lang ng early na weed, okay lang sa'yo kahit FThin mo na lang tirati-lang tutong! Lulong! Ginawan ng kanta yung early na weed. Pare shit, pakalmado pa kayo, tas yung sindi nyo ang pait. Kaya ikaw nagago ka, huwag kang mapangusga. Walang kasalanan yung halaman, mga tao ang irresponsable. Kaya droga pa rin tingin ng karamihan dahil sa mga katulad mong umaastang intelihente. Ironic ka gago, pangalipusta mo sa kalaban mo sa battle, nagre-reflect din sa iyong pagkatao. Kaya sa lahat ng nandirito, wala kang magugoyo. Bakit kami maniniwala sa'yo kung sa sarili mo na lang di mo pa kayang maging totoo? Ano ka, Toto? Ganyan ka na lang? Habang buhay ka na lang nakakulong sa ganyang sistema? Pinepeke yung sarili para sa imaheng gusto niyang makuha? Alamin mo kung para saan ka at para saan mo ginagawa to. Marami kaming sumusugal, nakarapat dapat mabigyan ng espasyo. Hindi ako sa nanggi-gatekeep. Tangina na, busog kasi. Hindi ako sa nag-gatekeep. Ako lang nagpapayo. Hindi ka naman kasi talaga dapat nagra-rap. Dapat sa'yo nag-e-ehersisyo. Masakit ang katotohanan niya nang hindi mo matanggap. Pero wag kang magpakagalit. Baka takihin ka ng high blood. Ay, Bob Marley, kaya di uso sa'kin ng One Love. Cause I love to kill them ups na parang si Young Thug. Wala pang TF tong battle pero malinis kang trinabaho. Niligpit ka ng mabilis kahit walang patong sa ulo. Kasi yung mga wak sa aming kultura, pinapaubos na. I spit fire, di ko lang to basta tinusta. Recta cremation na, tangin na literal na pinulbos ka. Kaya ikaw, wala kang maipagmamalaki. Bitches, you can suck my dick. Oo, mukha kang may sakit, pero hindi ka sick. I'm the illest motherfucker in this league. Lahat ng kalok sa turna sa Okay, sabihin ko na guys. Katono niya si katunog niya si Okram. Kung kilala niyo si Okram guys, Okram ng FRBL. Kung napanood niya si Okram bumatel, katunog ni Lloyd di ba? So, yun. Yan, nabanggit ko lang. Kanina ko pa kasi napapansin rounds 1 and 2. Tapos ito, patapos na siya sa round 3. Kaya, yun. Sinabi ko na. Katunog niya talaga si Okram. Lalo na kapag may mga English na verse. Si Okram kasi mahilig magbanggit ng verse na English. Or magsingit ng English lines sa sulat niya. Kaya, katunog niya talaga si Okram para sa akin. May kututumba. Y'all can't F with this G kahit hindi ako ang hari ng tugma.
O ano, hindi mo gets? Know your roots kasi, kilalanin mo kung sinong mga nagpunla. Magsimula ka muna sa ugat bago mga tinanim mo magbunga. Baka nadadala ka lang ng hype ng rap. Mag-isip-isip ka muna. Oo, alam kong may pangarap kang mataas na tila nakakalula. Pero hindi pa uli ang lahat para tumigil ng kusa. Kada round ko may linya nagsasabi na tumigil ka na mag-rap. Hindi ako redundant, pinamukha ko lang sa'yo na ikay sobrang wak. Wala kang lugar sa hip-hop, lalong-lalo na sa battle rap. Sobrang lamya mo, mas bagay kang maging member ng power pop. Real talk lang, bitch! Di ko na pinagarbo. Wala naman takas to sa aking bars na parang tinamaan sa kaso. Kahit ikay isang pilosopo pa na parang si Plato, kung mababaw ang argumento, di yan papasa sa paglilitis ng mga husgado. Congrats, tol, meron ka ng panibagong talo. Lakas na itong batang to. Lakas na ito. Props kay Lloyd. Gustong gusto ko yung delivery niya. Yung ano niya, yung composure niya kung paano siya mag-deliver. Actually, yun na lang talaga eh. Ano na lang to eh. Yung round 3 parang formality na lang eh. Nakuha na ni Lloyd yung battle na to, rounds 1 and 2. Kumbaga, pinakinggan ko na lang siya kung ma-maintain niya ba yung ganong energy, ganong performance. Props, men. Lakas mo dito. Di ko lang alam kung sino yung kalaban mo sa second round. Hindi, si Triple Pride. Tang ina, anong battle yung mangyayari doon? Triple Pride versus Lloyd. Okay, so nakaka-excite. Ito, nandiyan sa natin eh, nasa background natin eh. So, ako excited ako sa magiging Triple Pride tsaka Lloyd. Kasi katatapos lang nating review yung battle ni Triple Pride, diba? Tapos ganitong Lloyd yung magpapakita, diba? Puta, anong klaseng battle. So, soon marireview din natin yan. Pero ngayon, props kay Lloyd. Kanya na tong battle na to. Ang ganda nung energy niya, performance level, lahat eh. Props nun. Solid. Incognito, pakinggan natin. Incognito, pakinggan natin oh. Abangan daw siya 1 taon. Prime niya na daw yun. Yabang mo, bitch. Ngayon almost 1 year na pero walang na-achieve. Nakadalawang liga na nga rin yan. Matawag lang na siya'y sick. Pero kahit ilang liga masampahan mo, tol, you're out of my league. Kasi ba't nyo ako dito? Anong nagawa ko? Binigyan ng mat kaya agad nilang paso. Tong rapper na rapper kahit sa inuman. Nakakatakot ka daw, tol. Biglang umiispit ng pre-verse. Mga sample lang daw yun. Jeez! Mga sample lang daw yun. Pero kung ako makakainuman mo, malamang tulog ka lang sa lapag, tol. Kasi pauulanan na kita ng shot, tas puro hard pa lahat yun. Pauulanan na kita ng shot, tas puro hard pa lahat yun. Kaya nakakahiya na taga Rizal, yung dugo na sa ugat mo dumadaloy. Kasi pinapaangat namin kalidad ng sulat sa Rizal. Ba't mo binababoy? Ba't pinapaangat namin sulat sa Rizal? Ba't mo binababoy? Kasi babanata kayo niya ng ako yung bad police. Narcissist. Ganun magsalita, tas kala nyo malakas na? Di nga to pwede kahit pagpraktisan. Marupok pa to, Vince, gusto mo tumodo ako? Di nabali man. Di nabali man. Kasi kinukonyohan lang naman kasi. Kaya kala niya malakas. Kasi konyo magsalita, akala niya kinaastig yan. Tactics niya sa rap battle, roleplay, kaya pala inaartehan. Pero kahit anong sabihin nyo, malabo ko yung pangilagan ako. Engineering student, kaya tong math imposibleng pahirapan ako. Kaya makikita nyo to pagtapos na durog, bugbog, talunan tomatic na, itong math magkaka-X lang na parang algebra. Kaya Vince, wag mo akong sisihin kung bigla tong ng upak dito sa mga walang utak para yung pera makuha. Kasi para lang to sa unfinished business natin, Vince. Kaya wag ka na nga tol magulat na kapag bigay mo sa akin ng prize money, tsaka na tayo mag-usap. Magaling tayo, makasalamat na yun. Okay, so ayun, malinaw. Sabi ko nga sa inyo, formality na lang yung round 3. May mga stumble stutters pa rin si Incognito, although wala siyang joke, pero still wala na bumaba na yung energy niya. Hindi na naging ganun ka lakas yung impact ng mga punchlines, mga haymakers niya. I mean ng sulat niya, kasi 1 and 2
may mga dapa na no? So, hindi na naging ganun ka-effective. So, yun. Lloyd all 3 rounds. So, 27. Di ko muna itaten si Lloyd dito. Feeling ko may kulang pa eh. Technical siya. Props doon. Malakas yung mga linya niya. Yung mga gusto niyang itawid na mensahe na itawid naman niya. Pero, I think may kulang siya. Para sa akin, yung effective naman na punchlines or haymakers, no? Yun. Tsaka wala rin gaano tumatak na linya si Lloyd para sa akin. Pero, don't get me wrong, malakas yon sa battle na to, kanya yon, linis ng performance. Sabi ko nga, yung composure niya, yung performance level, hindi bumaba. So, isa yun sa mga importanteng aspects talaga sa pagpe-perform, especially sa battle rap. So, props doon. Kay Incognito naman, sayang, nawala siya doon. Nagkaroon ng choke, stumble, stutter. Kaya, yun, malinaw naman yun. 8-6-7 para sa akin, 14. 21 points for Incognito. Tapos kay Lloyd naman, 27. 999 para kay Lloyd. 27. Tapos kay Incognito is 21. So, yun. 27 to 21. All 3 rounds, Lloyd. Oh, insane battles per nakaraang event natin. Under pa rin yun, syempre, ng resentment nung nakaraang event natin. Magingay tayong lahat para sa laban na yun, oh. Yeah! Yeah! At yun, isang malaking shoutout palagi sa 639 DJ Span. Salamat sa inyo. At yun, ang laban, Lloyd versus Incognito. Ang boto ng Urado, 3-0 para kay Lloyd Matthew. Yeah! Hey, Lloyd Matthew Diles 306. Shoutout sa aking click. Ito na, supportahan nyo lahat yan. Maraming Rin yung maganda Ay, siya ba judges? material niya. Siya ba? salamat. Peace out. Abangan nyo ako sa susunod. Ayun, isa ako sa Urado. Nag-note na ako para detalyado kong ma-explain kasi indoor battle to. Naunang bumanat si Lloyd Matthew. Maganda rin yung material niya, yung sa Pornhub, sumususo sa DD, tuluyan na biyak, tapos can't make history, gawa ng Incognito. Tapos consistent siya sa delivery, maganda yung pacing, vocal range, din, nag-deliver niya. So, na-absorb agad nung nakikinig. Yes. Tapos kay Incognito diba, sabi ko sa inyo, yung delivery, yung boses niya, diba, nabanggit din ni Blaser dito. Yung sa tryout, maganda niya kung paano niya binali yung one word na yun para maging mahati para maging 2 words. Tapos yung sala na lahat, living room, naidiretso niya pa. Tapos tama na yan. Kaso yun nga, bandang huli, nag-stutter. Maganda sana yung closer niya din, ang lakas. Kala ko round 1 makukuha na ni Incognito, pero ayun, sumablay. Dikit kasi, so malaking epekto yung mga stutter. Yung pag-stutter. Tapos dapat aasahan natin preparado kasi na-adjust na yung laban. So sayang. Tas sa round 2, Lloyd, yung round 2 niya, yung mabalian, yung Derek Rose, narinig ko na yung Harden, pero meron kasi din siyang ibang pinakita doon, yung rap skills, bilog, madaling ikahon, tapos maganda yung ender, yung walang magandang rumima sa pinugay, para sa akin intensyon. May part lang ng mga nagkabuhol-buhol kasi nagpakita siya ng rap skills. So pagkakataon bumawi ni Incognito, sana maganda rin yung rebat. Yung Iles, di gumagaling, okay din yun. Windmill, paikot-ikot. Yung nakakalimot, kabisado ko na yan. May double meaning sa part na yun. Tapos yung konyo, tas konyo, pinaglumaan lang pala. Kaso yun nga, sayang, stutter. Ang ganda sana nung on point, yung mga atake. Walang paligoy-ligoy, lahat rekta. Round 3, ito na yung pinaka magdidesisyon. Pareho, pero para sa akin kasi nakuha na ni Lloyd Matthew yung first 2 rounds. Pero
kung na-spit lang ng maganda ni Incognito yung materials niya talaga, ang ganda laban nun. Tapos yung sa round 3, yung beaten, nabibitin, okay yung kay Lloyd. Content-wise, pinakita niya kung gaano siya ka-relevant sa scene kasi yung roots, tinalakay niya doon about sa hip-hop talaga. Tapos Incognito, yung mat nilang paso, paliguan na shots, hard pa lahat yun. Di nabali man. Sayang, ang ganda sana nung elements na pinapakita, yung pinapasok ni Incognito. Kaso yun nga, nakuha ng malinis ni Lloyd Matthew. Tapos on point na mga atake, rekta, mas rekta. So para sa akin, nakuha ni Lloyd. Yo, Books, Rep Interp Matter. Ang boto ko 3-0 kay Lloyd Matthew. Bali, pinaliwanag na kasi ni Blas lahat inubos na. Pero, time na yun. Bali, yun na lang. Kasi consistent yung performance ni Lloyd. Tas ganda din ng mga naging ender niya. Then, sayang yung mga naging punches ni yung baliktaran ni Incognito na living room, room for living. Tas yung edi na bali naman. Tas yung iba pa, yun. Ang dami niya rin kasing slip-ups. Kaya sayang din yung punches. Yun lang. 3-0. Yo, okay, the MIC. Boto ko sa Incognito tsaka Lloyd. 3-0 ko dun sa Lloyd. First round, showcase kagad malinis. On point tsaka yung ender. Tapos bar counts, kung susumahin, even na ma-perform ni, on my own opinion, even ma-perform ni Incognito yung all 3 rounds niya ng malinis. Nagbabase kasi ako lagi dun sa sa bar count. So lamang si Lloyd doon at props pa rin kay Incognito. Sayang yun. Kung na-perform niya yun na maayos, pwedeng magdikit yung laban. Pero Incognito 3-0. Lloyd. Okay. So yun, that's it. Props sa mga judges. Tangina, props kay Blazer. Sa flip top, sinasabihan siya ng time sa haba na explanation niya. Pero props kasi napapaliwanag naman niya na maayos. And yes, I agree with those opinions ng 3 judges. Props doon. So ayun. Ito yung pangalawang battle. So yung pangatlo is yung sino ba yung pangatlo? Tingnan nga natin. Stuki, tsaka DRD. Tapos YCE, tsaka DJ Kenneth. So, yun. Yun yung sa bracket A. No, yun yung sa bracket A na re-review natin. So, excited ako sa magiging tapatan ng Triple Pride at Lloyd sa quarters. So, yun. Kita tayo sa next na review. Mga kumag. Peace out.